Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kasama ng mahal na Birhen ng Nazaret, tayo magpuri sa ating Diyos. Sa pamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. At upang tayo maging marapat at magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga banal at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan kaawaan mo Kristo, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo Yumuko tayo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga namumuno sa ating bansa. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ng mga OFW. Kayong din ang mga may sakit. Kasama po ang pangalan ni Nanay Feli, Yon siya, Teresita, Sister Terry, Cherry, Ruti, Mario, Reg, Roger, Juliet, Myla, Faye, Amelita, Kristakin. Kalusugan din ng ating mga mahal sa buhay, kasama ni Sister Eva. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo po kaming pawang may kahinaan at upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog. Mga tagapagtayo ng wasaks na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo, huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo
ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kung madusunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nang sisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Di ba't sadyang may kapang sarili, dapat kainan ang pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pagsakapag buhay mo ay nahalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, naging damhin kung may naghirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kaniyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom nakasalo ang mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Pasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang mga salitang binitawan ng ating Panginoon sa mga tao. "Kung titigilan ninyo ang inyong pangaalipin at pagsuway sa akin, at ang inyong masamang gawain, kung ang mga nagugutom ay pakakanin ninyo, magiging tila liwanag kayo sa katanghalian." Ito yung sumisimbolo sa maraming mga biyayang gustong ipagkaloob ng Diyos sa mga taong ito. Kung titigil lamang sila sa kanilang masamang gawain at kung pupunan lamang nila ang kanilang pagkukulang, lalong-lalo na para sa mga nangailangan. And this led me to
asked. Ang pag-ibig nga ba ng Diyos ay may kondisyon? Or is God's love truly unconditional? Personally, naniniwala akong walang kondisyon ang pagmamahal ng Panginoon, hindi lamang batay sa aking karanasan o sa karanasan ng iba, kundi maliwanag yan sinasabi sa banal na kasulatan. Halimbawa, sa Romans 5 verse 8, sinasabi diyan, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kaniyang pagmamahal sa atin nang samantalang tayo'y makasalanan pa. Namatay para sa atin si Jesus, ang bugtong na anak niya. Hindi hinintay ng Diyos na tayo bumuti muna, kahit kaunti lang. Maging banal muna, kahit papaano lang. Minahalan niya tayo agad. Wala namang mas hihigit pang pagmamahal dyan. At ang Diyos mismo ang nagsabi niyan. Minahalan niya tayo agad, samantalang tayo makasalanan pa. Wala talagang kondisyon ang pagmamahal niya. Kaya nga, wala tayong pupwedeng gawing kasalanan magpasa hanggang ngayon na pupwedeng makabawas kahit konti lang ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Yun nga lamang, makapagtatanong ka rin, katulad ng tanong ng iba, hanggang kailan, hanggang saan yung unconditional love na yan? Gayong batay rin naman sa ating karanasan, parang may kondisyones din naman. At batay rin naman sa ibang sinasabi sa banal na kasulatan. Halimbawa po, yung verse na favorite natin mismo tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. John 3:16. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Ganun na lamang, napakatindi, for God so loves the world. Wala nang mas titindi pa dyan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So you see? Upang ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak. Papaano yung hindi sasampalataya? Mapapahamak? Actually, sasagutin na rin yan mismo ng kapitulong ito. John 3:16 papunta sa 36. Ang sabi doon ay ganire, ang lahat ng sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay mapapahamak, mananatili sa kanila ang puot ng Diyos. Nakita nyo na. Parang may kondisyon na. Paano natin ipapaliwanag ito? Kaugnay ng tanong na kung talagang unconditional ang pagmamahal ng Diyos, bakit may impyerno? Siguro po, pwede nating ilarawan sa ganito. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng 1,000. Halimbawa lang huwag niyo seryosohin Hindi niyo hiningi. Basta kusa akong binigay, 1,000. Mahalaga pa rin ang 1,000. Anong silbi nang ibibigay ko 1,000 kahit bukal sa loob ko at hindi niyo hiningi, binibigay ko naman talaga sa inyo. Kung hindi niyo natanggapin ito, dapat tanggapin. Para mapakinabangan ninyo. Kung hindi niyo po tatanggapin, ang 1,000 ay mananatili pa rin 1,000. Nandyan pa rin yung 1,000. Hindi nawala, hindi nabawasan kahit kaunti ang halaga. Pero hindi niyo pinakinabangan sapagkat hindi niyo tinanggap talaga. Hindi kaya parang, ganun din ang pagmamahal ng Diyos. It is freely given. We don't deserve it. Kusang ibinigay ng Diyos, we did not ask for it. Napakahalaga. Mas mahalaga pa sa pinagsama-samang halaga ng mga lahat ng mga pera sa buong mundo. But we have to receive it. Kailangan nating tanggapin. At kung hindi natin tatanggapin, nandyan pa rin naman yan. So much so, na kahit mapunta tayo ng impyerno, magiging aware pa rin tayo sa pagmamahal na ito. Kasi nandyan pa rin yan. Yun nga lamang, hindi natin napakinabangan. Sapagkat hindi natin tinanggap sa ating buhay. At yun ay habang buhay nating pag-iisihan. Yun ang habang buhay na pag-iisihan ng mga mapupunta ng impyerno. Mahal ako ng Diyos. Kailanman, kahit anong ginawa kong kasalanan, hindi siya sa akin nagbago. Available lagi.
isang kailangan ko lang gawin, tanggapin ito. Pagbalik loob sa Kanya. At hindi ako makapagbabalik loob sa Kanyang tunay kung hindi ko talaga tatanggapin ang Kanyang pagmamahal sa aking buhay. Because God's love transforms us. Genuinely transforms us, changes us. Hindi pwedeng hindi tayo mabago ng pagmamahal ng Diyos kung talagang tinatanggap natin ito. May mga kilala tayong sanggano. May mga kilala tayong ang bisyo-bisyo. May mga kilala tayong napakarami ng naging babae. Pero nang makatagpo ang isang babae na minahal niya, pero higit pa dito tinanggap niya ang pagmamahal nito sa kanya. Yung pagmamahal ng babaeng yun ang bumago sa kanya. Bakit nga ayaw niyang masaktan yung babae. Kasi na-appreciate niya yung pagmamahal nito sa kanya. Ang pagmamahal pa ba ng Diyos ang siyang hindi bumago sa atin? Kung ito'y talagang tatanggapin natin, kung ito'y talagang ma-appreciate natin, pirmis kong sinasabi ang makapagpapabago sa atin, hindi ang pagmamahal natin sa Diyos na kulang, kundi ang pagmamahal sa atin ng Diyos na hindi nagkukulang ano man ang ating mga maging kasalanan. Kung ma-appreciate natin yan, imposible. Kung tatanggapin natin yan, imposible na hindi tayo mabago nito. Masakit mang isipin, masakit man tanggapin, mahirap man. Yun talaga ang dahilan. Hindi natin na-appreciate ang pagmamahal ng Diyos na yan. God loves us and accepts us, welcomes us as we are. But God loves us too much to leave us where we are. Babaguhin tayo ng pagmamahal ng Diyos Hindi lamang kung ma-appreciate natin ito, kundi hindi papayag ang Diyos na manatili tayo sa ating kalalagayan kung alam niyang hindi nakabubuti sa atin yan. Mahal tayo ng Diyos kahit sino man tayo. Pero sobra tayong mahal ng Diyos para pabayaan na lamang tayong ganito. Kahit alam niyang may improve pa tayo. O sige nga, matutuwa ka ba na nanatiling nasa maling landas, nasa maling estado ng buhay, nasa kulang na estado ng buhay, ang minamahal mo? Hindi. Sobrang mahal mo siya. Kaya't kahit tanggap mo siya, sino man siya, gagawa ka pa rin ng paraan para ma-improve ang buhay niya sa ikabubuti niya. Kasi mahal mo siya. Ganon exactly yung nangyari sa ating ebanghelyo kay San Mateo. Hindi naman sinabi ni Kristo kay Mateo, mahal kita. Okay na sa akin yan, publikan. Okay na yan. Basta minsan, sunod ka sa akin, tapos balik ka na lang uli. Huwag mong i-renounce yung pagiging publikan mo. Okay yan. No! Kaya nga sabi niya, kay Mateo, sumunod ka sa akin, iwanan mo yan. Kasi may mas maganda kong buhay na ibibigay para sa iyo. Maaring yan ay magandang buhay para sa iyo. Pero hindi yan ang magandang buhay para sa akin, para sa iyo, na minamahal ko. Sumunod ka sa akin at higit pa dyan, hindi mo pagsisisihan ang pagsunod sa akin. Higit pa dyan ang ibibigay ko sa iyo. Yun, mga kapatid. You see, kahit na hindi sundin ng mga tao ang Panginoon sa ating unang pagbasa, pagpapalain pa rin sila Kahit naman hindi sumunod si Mateo kay Kristo, mamahalin pa rin naman siya ni Jesus Maliwanag ang sabi ng Panginoon, di ba? Ganon kabuti ang Diyos. Pinasisikat niya ang araw, both sa mabubuti at sa masama. Pinapapatak niya ang ulan, both sa mabubuti at masama. Lahat kanyang pinagpapala. Pero ano ang sasabihin? Sa Santiago 4:6, ang Diyos ay nagbibigay ng mas maraming pagkapala
So mas dinadagdagan niya ang pagpapala ng iba. At yun, katulad ng sinasabi ni Santiago, ay may enjoy ng mga taong tunay na nagpapakumbaba sa harapan niya. Tinatanggap ang pagmamahal ng Diyos sa buhay nila. Tinatanggap ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. Kaya ito po sana mga kapatid ng ating pagdasal sa ating banal na misa, may we realize, may we come to think, yung mga blessings na nasasayang, na gustong ibigay ng Panginoon sa atin, pero hindi niya maibigay at hindi natin ma-enjoy sapagkat hindi talaga natin tinatanggap ang kanyang pagmamahal sa ating buhay. Hindi natin na-appreciate ang kanyang pagmamahal sa ating buhay. Yung kanyang pagmamahal na kahit anong gawin nating kasalanan ay hindi mababawasan. Pero sana, appreciation ang tamang tugon dyan, hindi pang-aabuso. Hindi pang-aabuso. Appreciate natin. Appreciate mo ang pagmamahal sa iyo ng asawa mo. Ang pagmamahal sa iyo ng mga magulang mo, ang pagmamahal sa iyo ng anak mo, ang pagmamahal sa iyo. Appreciate natin ang pagmamahal ng mga taong ito. Sapagkat ito ang isa sa magiging mga pinakamahalagang susi para umiwas tayo consciously sa pagkakamali. Dahil ayaw nating masaktan ang ating minamahal. Tanggapin natin ang pagmamahal nila. Appreciate, huwag abusuhin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Ay magagawa sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong tiringhin ng Diyos ang sako. Tiringhin ng Diyos ang sako. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo akong makita kung gaano mo ako kamahal. Ito nawa ang magbunsod sa akin para magsisi sa aking mga kasalanan at upang finally ang mga kasalanan ito ay mas lalo ko nang iwasan. Tulungan mo rin po sana ang mga mahal ko sa buhay na makita kung gaano ko sila kamahal upang wag naman nilang abusuhin, wag naman nilang sayangin. Gusto ko pa silang mas mahalin. Gusto ko pa silang mas bigyan. Gusto ko pa silang mas unawain. Gusto ko pa magsakripisyo para sa kanila. Pero ang hirap kung hindi nila na-appreciate ang pagmamahal ko sa kanila. Mayroong magandang mangyayari. Higit pa sa inaasahan. Mas malulubos. Mas magaganap. Mas makukumpleto ang pagmamahal o ang mga benepisyo ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kung ma-appreciate at pahalagahan mo ito, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mas marami pang gustong ibigay ang Panginoon, pero maniwala kang mahal ka niya. Tanggapin mo yun. At magsimikap na maging karapat-dapat para doon. At least, ma-appreciate natin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
ngayon sa iyong harapan kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayo ang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahan mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahan ng ating mga kakilalang yumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Mangipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sa rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Espiritu.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Dahil ikaw, Ama, ang unang nagmahal, kaya dagli ako sa'yo'y tumalima. Paano ko tatanggihan ng pag-ibig mong laan, kung dalisay ang iyong angan sa akin noon pa man. Ngunit kay lubog ng puso kong ito, sadya kitang nalimot sa salay na lugmok. Gayon pa man katulad ko'y inibig mo pa rin. Ninais mong maibalik ako sa iyong piling. Kahit tanging anak iyong ibinigay sa aking kaligtasan, buhay niya'y inalay. Dahil ikaw, Ama, ang unang nagmahal, kaya dagli ako sa'yo'y tumalima. Paano ko tatanggihan ang pag-ibig mong lahat, kung dalisay ang iyong angan sa akin noon pa man.
sala'y nalugmok. Gayon pa man katulad ko'y inibig mo pa rin. Ninais mong maibalik ako sa iyong piling. Kahit tanging anak iyong ibinigay sa aking kaligtasan, buhay niya'y inalay. Dahil ikaw, Ama, ay nagmamahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banalapiging ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na pinipigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sarap mabuhay kung may nagmahal, pagmamahal na tunay at laging dahisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sinabis, pagsintang sa dalidis sa iyo hanggang langit.
sa dasal